Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Meron na namang nakahukay ngayon ng white precious metal. Sabi ng nagbenta ay white gold bar. Dalawa ito at dinala sa tindahan ni Boss Toyo at prenesyohan. No? Mayroong presyo na 5 million ang dalawang bareta. Kaya tara na ating panoorin ang video bago tayo magbigay ng reaksyon. Okay. Gold bar! Gold bar! Gold bar? Ay, hindi. Bar of bigat, ha? pa yan, sir. Ang mga nickel bar ay maaaring mabuo sa iba't ibang laki, kabilang ang bilog, patag, at parisukat. Dahil sa mataas na halaga nito at mababang timbang, ang nickel bar stock ay isang popular na alternatibo sa bakal, aluminyo, at tanso. Ang bar format ay nagbibigay ng isang mahusay na paraan upang makagawa ng nickel sa mababang gastos. Ang mga nickel bar ay maaaring gawin mula sa purong nickel, na isang metal na lumalaban sa kaagnasan at lumalaban sa init. Ang purong nickel ay kadalasang ginagamit sa electronics, mga baterya, hull, nickel-cadmium, at mga bahagi ng aerospace. At ang binebenta sa Pinoy Pawn Stars ay ang nickel bar. 5 pesos? 5 million? 5K? 500,000? Ano doon? 5 ano? O sige, parang wala na problema. O ito na. Give me 5. Give me 5. Alright, so ito, dinala nga ng magkapatid na babae. Ito daw ay nahukay ng kanilang ama sa lalim na hanggang bewang. At akala nila ito ay white gold bar, kaya binenta nila ng 5 million ang dalawa. So bali, merong 2.5 million bawat isa nito. So kung yan ay white gold bar, napakamura na ng pagbenta. Diba? Kasi sa tingin ko ay 3 kilos ang ganyang kalaki. Sa timbang ng ng nickel. Pero kung yan ay gold, eh nasa nasa 4 kilograms yata ang ganyang kalaki. Kaya in-upload ko ito para malaman ng ating mga ka-TH ang halaga ng nickel. Kasi akala nila kapag isang bareta na nickel, akala nila ay milyones ng halaga niyan. Naku po, hindi po. Dahil ang nickel ang pinakamura sa lahat ng white metals. Parang aluminum lang kasi ang presyo niyan eh. Kaya, sino bang mag-akala na ang ganyang kalaki na gold bar ay may halaga lamang na 1,000? Naku, grabe. Ang baba ng presyo ng nickel ngayon, mga kababayan, mga ka-TH. Kaya kung kayo makahukay ng nickel babit, ay itago nyo na lang, wag mo nang ibenta. Gawin yung remembrance, i-display sa inyong mga tukador, sa inyong mga aparador. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng Boss Toyo Productions. Anong 5? 5M. 5M. Alright, 5 million. Okay, nakalagay na dito nickel. Pero yung may mga markings eh, no? Yun yung kasi yung isa sa maganda kung anong klase siyang yung markings. markings niya, parang ano siya, Crown Prince, parang gano'n. Ano pa? Parang crown. Lagay niya. Crown. Oh, yeah. Anong crown po? Hindi. Lapit po kayo. Mga tatak. Ano pong Nung dinano namin siya, sa parang nung tinignan namin siya. Okay, para hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa, hindi na tayo manghula kung ano ba talaga to. Feeling ko po, parang ano siya, white gold. White gold! White gold! Okay. Itong lang po ah. Tawagin natin. Hindi, wala pa kami kasing idea, sir. Ito naputol na oh. Kasi po yung pinagbenta. Hindi, hinati po yan ng father namin. Tapos bininta niya. Magkapatid po kayo? Opo. Taga saan po kayo? Masbate. Pero saan po kayo ngayon dito sa Luzon? Ano po kami Sa sa Quezon City, sa Cabuyao. Novaliches. Laguna. Hindi po, Novaliches po, Novaliches. Saan niyo po nahukay? Hindi, nahukay ng father namin hanggang hips po. Malalim ang napaghukayan. 10 feet, pero agad mo lang ni ate. Ano Ano ba talaga? Wait a minute 5 feet. 5 feet hanggang bewang, 5 feet.
Hindi po. Medyo Oh. malalim na po yan. sa Ito ay loob. natagpuan sa isang 10 feet na hanggang bewang. 10 feet hanggang bewang, ha? Ang gulo, ang gulo. Hindi, 1 feet daw, 1 Hindi feet. po hanggang dito po. Yung Ano yan, nahukay niya sa ano? father na Okay kay ng tatay. Ano siya, nakalagay pa sa... O, wala na ako, Mike. Kinuha niyo na lahat. Ay, sorry. Ate na tayo dito. Okay. O, si Rangel, o. Ang sabi ni ate, kasi hindi ko mabasa yung marking siya, sige, tingnan mo muna. Meron daw itong prince na nakalagay. Ay, King. Sabi ko, ba to? kay King Arthur. Hindi ba to galing kay King Arthur? King Arthur. Well, hindi Nickel, natin eh. mabasa yung ano eh. Pero may nakalagay na Markings. nickel. Ayun, nickel. Nickel. Kung nickel siya, ang program ng nickel parang wala pang piso. Eh, ilang gramo yan? So, ano siya, sabihin naman 1 kilo. Pero, nasa ito ano. ba ay grab Nasa ano ba? weight, ano lang to? Weight lang price na? Yung pinaka-istorya ba, wala? Nasa to, ano. Wala siyang ano eh, collectibility. Hindi ito collectible. Kahit galing kay King Arthur? Ba't kay King Arthur ba yan? Paano nasabing galing kay King Galing Arthur? kay King. Hindi po. Wala po. Sulat siya ng Wala. Pinakalagay na crown. Kung kay King Arthur yan, si King Arthur ay nabuhay ng 8th century AD. Kaya kung kay King Arthur yan, ay milyones na ang halaga niyan. Na kahit nickel lang yan. Ang nickel ay yan yung pampakintab ng mga chrome eh. Kapag nag-chrome ng mga bumper ng sasakyan, nag-chrome ng mga baril, at kung ano-ano bang kinochrome, pinapakintab na parang stainless. Chroming ang tawag. Ang nickel ang pinakasangkap dyan. Kaya gamit talaga siya sa industriya at sa mga, para hindi kakalawangin yung mga bagay sa spaceship, ay binabalutan ito ng chrome. Chrome-plated ang mga metal sa space or spacecraft. Maraming nickel ang ginagamit doon. Kaya ako yung nagtataka bakit 1 piso lang mahigit ngayon eh. Tumaas ng konti, 1 piso mahigit ang gramo. So, 1 kilo ay magkano ba mga kababayan? So, 1 piso ang gramo ha. 1.20 yata piso ang per gram ng nickel. Kawawa naman ang nickel, no? Imbis na pagkagamit niya sa industriya, ay siya pa yung pinakamababa. Parang bakal lang ang presyo niya eh. Parang yung bumili lang tayo ng scrap. Grabe ang baba. Kaya akin to sinishare para malaman ng ating mga katiyats na kung kayo makahukay ng nickel barbets o itong mga bareta na nickel, huwag muna kayong lumundag sa tuwa at saya. Kasi parang nakapulot lang kayo ng bakal niyan, mga kababayan. Kaya ito, ang dalawang babae, 5 million daw, ay pag uwi nila ay medyo hindi masaya dahil hindi nila binenta kay Bustoyo eh. Gusto kasi nila malaki ang presyo nito. Kaya ito, patuloy tayo sa panood kung paano ang pagkilatis nitong isang ekspertong si Mr. Bernardo. Balik tayo kay Bustoyo. Opo, nung tiningnan na. Well, pwede Ayun, naman kasing ano ayun. yun. Yung crown na yun, pwedeng mint mark nung gumawa or hallmark nung gumawa. Yun nga. Anong mga year ba to? Hindi natin masabi. Bali, nung... Nakalagay po sa isang bar, sa isang bar. May po siya. So, may isa po siyang nakasama na rotometal. Rotometal. May nakasama po siya isa na rotometal, pero yung roto Kasi anim po yan. Ibinta sa... Hindi ko po alam kung saan na Ano yung ibinta. rotometal? Tapos, yung nakalagay po doon, since 1836. O, 1836. King Arthur na. Si 19 Arthur, ano yun? nine- 800 AD yata yun. 19. Ba? 18 ba? Ay, oo, 1836. May 1836. nakasama po siya na isang rotometal. 1836. 1836. So, ano to? Sir Angelo? Most probably manufactured lang. Hindi talaga collectible. And kung ano man, kung meron man siyang function, parang ano siya, yung parang may benchmark ka kung anong, kunyari 1 kilo to. Yun yung ano mo, yun yung parang, kunyari meron kang balance, scale balance. Diba?
ba? Lagay mo to doon, tapos yung sa kabila, iniwiwi mo. Mabigat. Tapos tingnan mo. Hindi siya para mag-gauge mo kung anong bigat nung nasa kabilang side. Yun nga, parang di siya yung basehan ng weight. Pag nag-balance yun, ibig 1 kilo. sabihin, 1 kilo rin yung kabila. Kung 1 kilo to. So yun ang purpose nito. So aside from that, ano bang purpose? So hindi ba to as kayamanan, gano'n? Hindi naman siya gold. Hindi rin siya precious Silver. metal. Hindi rin So siya- nickel. Hindi ganyan itsura. So sa nickel, magkano ang benta ng nickel? Lagay mo lang sa piso per gram. Ilang kilo yan? Ito mga isang kung kilo. isang kilo yan, edi 1,000. Mataas na yun. Siguro mga more Pero like mabigat 900 mabigat sa pesos. isang kilo to. Tingnan mo. Ayan, siguro mga 1. Parang pareho lang. Hindi, Ito po putol na. kasi may bawas. Naputulan po kasi ng ano. Pinaka ano dyan, is timbangin natin. Para makita mo talaga. Pero yun yung ano niya. Gramuhan talaga yung ano niya. Per gram lang. Walang special, hindi dahil maluma siya, hindi dahil galing siya sa isang kaharian. Ano pa? Magkano daw value ng total? Okay, hindi ko po kasi alam ang timbangan nito. So, hindi na, tsaka malayo doon sa presyong gusto nyo. Kumbaga, hindi tayo magkakasundo dito. Kasi kung bibilin ko to, baka mga sa 2,000 lang isa, ito po mga 4,000. Nakapay na yun. Hindi, malay nyo din. Ayaw ni ate, ayaw. Akala kasi ni ate na may halaga talaga yan na milyones. Kaya, kailangan talaga ng matinding research tungkol sa mga nickel babits. Kasi, totoo na maraming nickel babits. Bakit nga ba inipon ng mga Hapon ang mga nickel babits? Kasi yung mamaya sa dulo ng bidyong ito, makakita kayo ng isang bunker, isang kuweba na punong-puno ng nickel babits. Ngayon, ang rason kung bakit inipon niya ng mga Hapon, kasi akala nila na manalo sila sa gera. Ngayon, kung manalo sila, dalhin nila pabalik kasi marami talagang nickel sa Pilipinas. Ang nickel city of the Philippines is ang Surigao pa rin eh. Kung napakaraming nickel ang Surigao. Meron ngang tinatawag diyan na Nickel Island, yung Nunok Island, which is tumigil na yung nagmina ng nickel kasi nga ay mababa ang presyo ng nickel. Kaya para sa ating mga kapatid na nag-treasure hunt, totoong merong mga nakatagong nickel babits or nickel bars sa mga kuweba. Hindi na kasi yan ibinaon nila ng mga Hapon. Itinago na lang yan kasi nga hindi yan mahal. Hindi yan gaya ng ginto na ibinaon. Nilagay lang nila sa loob ng mga kuweba para safekeeping. Kasi kung nanalo sila sa gira, dalhin nila sa Japan, kasi sa Japan kunti lang ang nickel doon. Alam naman natin maliit lang ang isla ng Japan. Para magamit nila ito sa space industry, yung paggawa ng mga eroplano, ng mga itong mga chrome na gagaya ng mga gulong, yung yanta na tinatawag, yung mga mag's wheel. Yun ang ginagamit yung papagintab pang chrome, ay yun yung nickel. At sa paggawa ng mga eroplano ay maraming pyesa ang chrome plated, parang stainless na makintab. Kaya inipon ng mga Hapon yan na sundalo para dalhin pabalik sa Japan. Pero ang nangyari kasi, natalo sila kaya naiwan sa mga kuweba ang ganyan. Pero totoong mababa talaga ang presyo niyan. Kaya nga, sa dulo ng bidyong ito, makita nyo, napakarami talaga na nickel babits, pero hindi talaga mabenta kasi ang nagbenta naman ng mga treasure hunter ay ang mahal-mahal. Kung i-search mo nga yan ay wala pang piso ang 1 gramo niyan. Pinakamahal na ang 1 peso. Kaya sa isang bareta ay 1,000 lang. Pero isang bunker kasi yun. So siguro kung sabihin natin 500 pieces na nickel babits, of course abot na rin siya ng nasa 3 million or 2 million yung isang bunker na nickel, mga kababayan. Pero mahirapan ka pa rin kung sinong buyer niyan kasi ang dami-dami.
Tapos bibilin lang ng mura. Kasi mura nga lang ang presyo niyan. Okay, patuloy tayo sa video. Courtesy ng Boss Toyo Productions. Bigyan na namin kayo ng pamasahe. Saan po kayo? Sa Uyo po kami. Novaliches. Magkano plane ticket sa Novaliches. Sige, maraming salamat po ate. Thank you very much. Okay, at well, para maklaro natin kung magkano talaga ngayon ang halaga per gramo ng nickel, search natin sa Google. Price of nickel per gram in the Philippines. So ito na ang lumabas. The current price for raw nickel in the Philippines isn't directly listed per gram, but it can be estimated from average import price $21,000 per ton. Per ton ito eh. So kung per gram ay nasa 1.23 pesos. So tama. Nasa 1.23, 1 peso at 23 centavos ang gramo. So yung kanina ay sabihin natin nasa 4 na kilo yon bawat bareta kasi medyo magaan ang nickel sa gold. So 4 na kilo times 2080. Nako. 4 na kilo. 21 pesos per kilo. Grabe naman ang baba. So nasa 90 pesos lang. So mabuti pa bininta na lang nila yun ng 3.5, di ba? Pero ang maganda doon, kung merong history na documented na World War II talaga yon, ay pwedeng may additional value pa. So tama yung presyo ni presyo ni Mang Bernardo, yung tumingin na expert. Okay na yun na presyo, 3.5 yung sinabi ni Boss Toyo. Okay na yun. Kasi ito nga 21 pesos lang eh per kilo. Ang liit naman, sobrang baba. Kung magbenta ka ng metric tons ay kikita ka ng halos 1 million sa isang metric tons. Grabe. Baba pala ng nickel, mga ka-TH, mga ka-treasure hunter, mababa. Kaya kung may nickel kayo ay itago nyo na lang as souvenir, di ba? Kisa ibenta nyo. Meron pala akong video dito na nakakita sila ng tunnel na punong-puno ng nickel. Tingnan nga natin to. Baka ito yung nakuhaan eh. Marami, talagang marami. Kaya nga lang, kahit 1 tonelada pala ay lang eh. Nasa 1 million lang ang 1 toneladang nickel. Kaya panoorin natin tong video. Okay, so ito yung itsura ng nickel babets, mga ka-TH. Ayan, no. Saan ba yan ang galing? Of course, karamihan yan ay mina sa Pilipinas eh. Pero ang nagmimina ay mga Amerikano, karamihan. Kaya ang nakamarka, ang minting na trademark ay American. Akala natin galing sa Amerika yan. Hindi umabot sa Amerika ang mga Hapon. Dito lang sila sa Asia Pacific. Kaya dito yan minimina sa Pilipinas. Ngayon ay niransak ng mga Hapon ang mina ng nickel. Baka nga galing yan dito sa Surigao eh. Kasi ang Surigao ang pinakamaraming nickel na mina noon. Ngayon tumigil na ang yung nagmina dito. At ang may-ari nga ng minahan kahit dito sa Surigao ay mga Amerikano. Kaya ang marka niyan, ang trademark ay American company. Papadala sana yan sa Amerika eh, kaya nga nakuha ng mga Hapon at itinago sa mga kuweba.
Kaya totoo itong mga nickel bobbies na marami kasi wala ngang bibili niyan. Kasi nga mura lang. Tapos ibibenta ng mga treasure hunter na ang mahal-mahal. Akala ng mga katiyets natin na kasing mahal yan ng ginto. Kaya hindi siya nabibili. So ito, patuloy tayo sa video clip na ito. So ayan, American ang ano niyan, ang mga marka niyan. Ayan marami nakapile-pile. Marami nga yan talaga. Ako'y naniwala na totoo ito. Kasi merong isang vlogger na nakatagpo ng kuweba na may mga ganyan. Pero wala nang pumulot kasi alam nila na parang nakapulot ka lang ng bakal niyan. Kaya nagkalat talaga ang mga nickel bobbitt sa mga kuweba ng Pilipinas dahil sa pagtago nito ng mga Hapon na sundalo. So ito ang ating ending. Dito pakinggan natin ang kalansing ng nickel Marami talaga siya mga katiyets. Ayan. Naka-stockpile pa. Okay, so pakinggan natin ang tunog ng nickel. Dito kasi ay ito March 5, 2021. Waray kalendaryo. Clear na Ayan, so 2021 pala to na natagpuan. So ayan mga katiyats. Hindi naman masabi natin na mga kahoy yan kasi may tunog nga, may kalansing, di ba? Tapos walang mga scammer na gagawa ng ganyan kasi ang baba lang ng presyo. Lugi ka sa pagtunaw mo niyan, di ba? Kasi hinuhulma pa lugi ka na kasi 1 piso lang per gram. 21 pesos per kilo. Grabe naman yan. Magtinda ka na lang ng kamuti at kamuting kahoy, di ba? Kaysa gagawa ka ng mga baking ganyan ay luging-lugi ka. Kaya ako'y naniniwala na totoo ito kasi nga walang bibili niyan. Kasi abunda sa Pilipinas, napaka-abunda sa Pilipinas ng nickel. Kaya walang bumibili, lalo na mahal magbenta ang mga treasure hunter na nakatagpo niyan. Kasi akala nila kasing mahal ito ng mga platinum, ng mga white metals. Pero hindi, talagang mababa, parang baka lamang ang presyo nito Kawawa tayo kapag yan ang ating nahukay mga katiyets. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe. Shout out sa lahat ng ating mga katiyets na nanonood ngayon at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.